sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 11, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Senator Raffy Tulfo, kinastigo ang ilang law enforcement agencies sa patuloy na pamamayagpag ng e-sabong operators. Kung bakit dahil sa payong bibili ng 52 or 42 million worth dahil sa payong ito. Kontrobersyal na Rolls Royce ng mga diskaya. May bumili na sa subasta. Nasa 15 bahay, winasak ng buhawi sa Lanao del Sur. Sa trending, AI-powered robots na may kakaibang abilidad. Kilalanin. At Catriona Gray, ibinahagi ang snaps ng kanyang karakter sa debut movie na The Loved One. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naibenta na ang kontrobersyal na luxury car na Rolls-Royce Cullinan na dating pagmamayari ng mga diskaya sa ikatlong public auction ng Bureau of Customs para sa mga nasamsam na luxury vehicles. Sa 10 luxury cars, ito lang ang naibenta. Una itong isinama sa auction noong November 2025 na may floor price na mahigit 45 million pesos. Pero walang kumagat hanggang sa ibinaba sa halos 36 million pesos at ngayon sa mahigit 29,026,000 pesos na halos katumbas lang ng floor price. Naibenta ang sasakyan sa Baguio-based theme park na Igorot Stone Kingdom Incorporated. Ayon sa business founder at CEO na si Pio Velasco, nagpasya silang bilhin ito para maipreserba ang kasaysayan. Matatanda ang naging viral ang sasakyan noon dahil sa umano'y libreng payong na kasama sa halagang milyones. This Rolls-Royce opened the floodgates, opened the national interest. Kung bakit dahil sa payong bibili ng 52 or 42 million worth dahil sa payong ito. Siguro i-display namin to make the people aware na yun nga. So no one's gonna drive it anymore. Corruption does not pay. Hindi nabigla ang Malacanang sa pagsadsad ng ranking ng Pilipinas sa Corruption Index sa mundo at sa halip ay tiniyak na magkakaroon ng pagbabago sa pamahalaan. Pero babala ng research group na Ibon Foundation, posibleng mas lumalim pa ang korupsyon, lalo na ngayong ibinasura na ang impeachment complaints laban kay PBBM. Bumagsak ng 6 na pwesto sa listahan ng pinakakorap na bansa sa mundo ang Pilipinas base sa Corruption Perceptions Index 2025 ng think tank na Transparency International. Sinusukat dito ang pagtingin ng mga eksperto at negosyante sa antas ng korupsyon sa isang bansa, pagdating sa mga isyu ng bribery, paglihis ng pambansang pondo, paggamit ng public office para sa personal na interes at iba pa. Nakakuha ng score na 32 out of 100 ang Pilipinas sa index, pinakamababa mula nang simulan ito taong 2012, higit na mababa rin kaysa sa global average na 42. Kaya ngayon, sa 182 na bansa, bumagsak ang Pilipinas sa 120 sa listahan mula sa 114 noong 2024. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang issue tungkol sa korupsyon.
So, kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga. Ayon sa Malacanang, hindi nakakagulat ang ranking ng bansa dahil mismong ang Pangulo ang nagsiwalat ng nangyayaring korupsyon, partikular sa flood control projects. Pero pangako ng palasyo, Makikita po nila ang pagbabago para mas makita nila na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. giit naman ng Ibon Foundation, mas nakababahala ang korupsyon na hindi nakikita ng taong bayan. Ayon sa research group, pagkukubli sa korupsyon ang ginawang pagbasura ng Kamara sa impeachment complaints kontra kay Pangulong Marcos. Sa harap nito, muli namang ikinakasa ang ika-3 trilyon peso march kontra korupsyon na itataon sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Pero paglilinaw ng organizers, hindi nila hinihiling ang pagbibitiw ng mga opisyal sa pamahalaan. We want to distance ourselves from anything that is anything outside the bounds of the 87 Constitution. So these are things like withdrawals of support from the military, revolutionary government, and other sort of violent forms of protest. Gayunpaman ayon sa grupo, nirerespeto nila ang karapatan ng bawat mamamayan na manawagan ng anumang hakbang mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakahanda ang mga otoridad na arestuhin ang mga senador na isinasangkot sa flood control scandal. Yan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang panayam na bagamat anya'y pabiro, ay makatotohanan. Ayon kay Remulla, nakahanda ang mga arresting team ng Ombudsman sakaling may lumabas na warrant of arrest. Nauna nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ang kasong plunder, graft at bribery laban kina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Francis Cheese Escudero dahil sa umano'y kickback sa mga proyektong flood control. Ito ay matapos ituro sila ng mga dating opisyal ng DPWH sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Giit ni Remulla, malaki ang naitulong ng mga ulat ng Blue Ribbon sa investigasyon dahil sa mga testigo at ebidensyang nakalap. Sinabi rin niya na mas marami pang testigo ang lumalapi pero daraan pa rin sa masusing pagbusisi ang kanilang mga pahayag. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala nang makalulusot na ghost project at substandard na classroom sa ilalim ng bagong kasunduan ng Department of Education at mga local government units. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, DepEd ang magbibigay ng pondo, disenyo at pamantayan habang LGU naman ang magsasagawa ng procurement at construction. Ayon sa Pangulo, mas titibay ang pananagutan dahil direktang ibababa ang pondo sa LGU para maiwasan ng delay at mapabilis ang pagpapatayo. Naglaan ang pamahalaan ng mahigit 9 na bilyong piso para sa tinatayang 4,000 bagong silid-aralan. Tinatayang nasa 145,000 classrooms ang kakulangan sa bansa mula noong nakaraang taon. Sabi ko hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan. Dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Pagka hindi magandang gawin ninyong trabaho, sisitahin kayo. Araw-araw kayo, gabi-gabi kayo kakatukin sa bahay ninyo. Sasabihin, ayusin ninyo yung problema. Tinawag ng Malacanang na fake news ang kumakalat na usap-usapang mayroong colon cancer umano si Pangulong Marcos. Ito ay matapos ngang mag-post ng larawan ng dating press secretary na si Harry Roque na nagtatanong kung may sakit ba ang Pangulo dahil sa umano'y umbok sa tiyan. Ayon kay Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, walang katotohanan ang ganitong mga chismis at nakasisira sa imahe ng Pangulo maging sa ekonomiya ng bansa. Giit pa ni Castro, napatunayang mali ang paratang dahil may lumabas na video ng Pangulo sa isang public event na nakataas pa nga ang kamay habang kumakaway. Tinawag din niya si Roque na isang fake news peddler at sinabing ang larawang ipinakita ay kasinungalingan. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya ay kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang.
Mga ka-A to Z, nakapamalengke na ba ng uulamin? Baka po magdalawang isip sa pagbili ng manok dahil muling tumaas na naman ang presyo nito sa ilang pamilihan. Kung magkano at bakit, sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Aminadong tindera sa Nepa Q-Mart na si Laika na minsan ay umaatras ang ilang customer kapag nalaman ang presyo ng panindang manok. Minsan pag pag nagtatanong sila, minsan matataasan po sila eh. Ang ilang mamimili, imbis na bumili ng chicken, mas pinipiling gumastos sa karning baboy o baka. Malasa kasi siya kahit konti lang. Sa monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo ang bentahan ng whole chicken sa 220 hanggang 240 pesos kada kilo sa ilang pamilihan, gaya sa Muñoz, Marikina at Guadalupe markets. At ayon sa Agriculture Group na Sinag, mas mataas ito ng 30 hanggang 50 pesos kaysa sa estimated na presyo base sa local production. Yung value chain ang problema na sinasabi natin na dapat solusyonan ng ating government. Muling nanawagan ng Sinag na dapat ayusin ng pamahalaan ang transportasyon mula sa mga poultry farms hanggang sa mga merkado para hindi sumirit ang presyo pagdating sa retailers. Sa harap nito, nanawagan naman si Senador Amy Marcos ang tigil importasyon sa manok. Gasgas na rin anya ang pag-imbento ng artificial na shortage o kakulangan sa supply. Welcome development yan kung huwag muna magpasok ng imported na manok. Pero alam naman natin na hindi nangyayari yan. So hopefully this time kung may proposal and may patupad, magandang mainganyo ang ating local producers. Sa report ng Bureau of Animal Industry, tumaas ng halos 15% ang volume na inangkat na manok ng bansa nitong 2025 sa mahigit 540,000 metric tons kumpara sa taong 2024. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umabot sa ikatlong alarma ang sumiklab na sunog sa isang residential area sa Barangay Tanyong, Malabon City tanghali ng Miyerkules. Tinatayang umabot sa 50 fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers ang rumisponde para maapula ang apoy. Idineklara namang fire out ang insidente pasado 1:00 ng hapon. Patuloy ang investigasyon sa nagsanhi ng sunog maging ang lawak ng pinsala. Mga ka-A to Z, masaya ba kayo ngayon sa estado ng inyong love life? Nakapagtala kasi ng record low o pinakamababa sa mahigit 20 taon mula 2004 ang social weather stations patungkol sa buhay pag-ibig ng mga Pilipino. Ayon sa pinakahuling SWS survey, 46% lang ng adult Filipinos ang nagsabing very happy sila sa love life nila. Tumaas naman sa 40% o 4 sa kada 10 Pinoy ang nagsabing pwede pang maging mas masaya, habang bumagsak sa 14% ang walang love life. Isinagawa ang survey sa 1,200 adults sa buong bansa, November 24 to 30 nitong nakaraang taon na may sampling error margin na plus-minus 3%. Pero may ilang araw pa pwede pa hong humabol at pumag-ibig ngayong papalapit na araw ng mga puso. Laliza goes skiing. In her sporty era, ang Blackpink member na si Lalisa sa kanyang winter trip. Sa Instagram, ibinahagi ng K-pop idol ang ilang snaps mula sa skiing experience with caption, "Now accepting applications for skiing instructor." Agad namang pinusuan ng fans at netizens ang post. Samantala, tuloy-tuloy rin ang Hollywood journey ng Blackpink superstar sa kanyang kauna-unahang major leading role sa upcoming film project na isang giant streaming platform. Muling sasabak sa pag-arte si Liza para sa isang romantic comedy Notting Hill-inspired movie sa Netflix. Maaalala, kamakailan lang bumida rin si Liza sa isang promo video bilang ambassador ng tourism ng Thailand. Susunod, Senator Raffy Tulfo kinastigo ang ilang law enforcement agencies dahil sa patuloy na pamamayagpag ng e-sabong operators. At sa trending, AI-powered robots na may kakaibang abilidad. Ipinakilala. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang
A to Z. Napinsala ng buhawi nitong Lunes ang nasa 15 kabahayan sa barangay Mangatao, Taraca, Lanao del Sur. Sa kuhang video mula sa isang eskwelahan sa lugar, kita kung papaanong tinangay ng buhawi ang bubungan ng covered court at naglipara ng iba-ibang kalat. Swerteng wala namang naitalang nasaktan sa naturang insidente. Ginisa ng ilang senador ang law enforcement agencies dahil sa patuloy na pag-ooperate ng isabong sa kabilayan ng executive order laban sa mga ito. Ipinakita pa ng mga senador ang aktwal na live feed ng tupada habang nangyayari ang pagdinig. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Kinompronta ni Senador Raffy Tulfo ang ilang law enforcement group at agencies sa pagdinig ng Committee on Games and Amusement ukol sa Anti-Online Gambling Act, Miyerkules na umaga. Ipinakita pa niya ang aktual na live stream ng tupada o iligal na sabong. Ito po yung pinakamalaki. At ang may-ari nito, kingpin na gambling lord sa Central Luzon. Yes, sir. So hindi nyo sa kayang galawin? Paliwanag ng Cybercrime Investigation Center. Ang nangyayari po kasi, pag tinake down natin, gumagawa sila ng bago site, nire-redirect nila doon yung mga ano nila. Then, sundan nyo. Yes, Mr. Chair. Trabaho nyo po yun eh. Yes, Mr. Chair. At may intel funds yung PNP for that. So kung sila yung nag-open ng another site, sundan nyo. Pinangalanan ni Tulfo ang umano'y mga nasa likod ng iligal na isabong sa Central Luzon na posibleng hindi nahuhuli dahil may mga protektor umano sa gobyerno. Ang sa Region 3 and Region 4, Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region, sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Nanindigan ng PAGCOR na bawal pa rin ang isabong sa bisa ng Executive Order No. 9. Wala pong pinagbibigyan pa ng lisensya ang PAGCOR sa online sabong. Ipinagmalaki naman ng PAGCOR na siyang regulator ng mga legal na sugal na may self-exclusion option na sa online gambling sites para sa mga gusto lang tumigil sa pagsusugal, online man o sa mga kasino. Mag-iintay ka ng 1 taon bago ka sulat muli sa akin para himingi na matanggal ka doon sa self-exclusion list. Maski po kumain doon sa property, hindi po pinapayagan, Senator Win. Dahil hindi natin alam, baka pagkakain nun makasimple sa lamesa o sa slot machine. Pero napuna ni Senator Win Gatchalian na may ilang gambling sites na wala pa rin self-exclusion option. Tiniyak ng PAGCOR na susuriin ang gambling sites na ito kung sumusunod sa mga panuntunan at kung hindi ay maharap ang mga ito sa multa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginiit ng Malacanang na nirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalayaan sa pagpapahayag ng Chinese envoy sa Pilipinas. Kasunod ng mainit na palitan ng pahayag sa pagitan ng Senado at Chinese Embassy patungkol sa West Philippine Sea. Dumating o lumabas ang pahayag matapos batikusin ni Senate President Vicente Tito Soto III ang Chinese Embassy dahil sa pagtuligsa sa resolusyon ng Senado na kumukondena sa iligal na galaw ng Beijing sa karagatan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, may karapatan ng China na ipahayag ang panig nito, gaya ng karapatan ng mga Pilipino at ng Senado na magsalita. Tinalakay din ng Malacanang ang desisyon ng China na ipagbawal ang pagpasok ng mga lokal na opisyal mula Kalayaan Island sa teritoryo nito. Paliwanag ng palasyo, desisyon nito ng China na hindi saklaw ng Pilipinas. Gaya rin naman na hindi dapat pakialaman ng ibang bansa ang mga desisyon ng pamahalaan. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin ito saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito.
Naglabas ng babala ang Bureau of Immigration matapos may magtangkang scam gamit ang pangalan ni Commissioner Joel Anthony Viado para manghingi ng pera sa mga empleyado. Isang hepe ng provincial na tanggapan ang nakatanggap ng mensahe na nagpakilalang mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Pina-download pa ito ng Signal app at doon nagmensahe ang account na may pangalan at detalye ng commissioner para manghingi ng 50,000 piso. Nagsagawa ng verifikasyon ng empleyado at napatunayang walang ganitong utos ng commissioner. Mariin namang itinanggi ni Viado ang naturang utos at giniit na hindi kailanman manghihingi ang immigration ng personal na pera gamit ang pribadong messaging apps. Patuloy ang investigasyon sa insidente at pinapayuhan ng publiko na magberipika at maging mapanuri sa ganitong mga panlilinlang. Tinukoy ng Department of Transportation na posibleng overloading at overcapacity ang isa sa mga sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Ayon kay Transport Secretary Giovanni Lopez, lumabas sa paunang investigasyon ng Marina at TCG na maaaring nagkaroon ng cargo shift sa mga rolling cargo tulad ng mga truck at motorsiklo dahil sa sobrang bigat. Dahil rito, inutusan na ang pagsasampa ng kaso sa ilang tauhan ng Marina at Coast Guard, maging ang kasong kriminal sa may-ari at tauhan ng Allison Shipping Lines. Kinumpirma naman ng Quezon City Police District na umatras na sa kaso ang legal counsel o abogado ng mga pangunahing suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at kanyang anak. Ayon sa QCPD, may bago ng abogado ang mag-asawang suspect na mula sa PAO o Public Attorney's Office at inilipat ang petsa ng pagsusumite ng kanilang counter affidavit. Patuloy naman ang preliminary investigation. Balita mula North America, patay ang 9 na individual habang halos 30 ang sugatan nang sumiklab ang isang mass shooting sa paaralan, kalsada at kabahayan sa Tumbler Ridge, British Columbia, Canada. Ayon sa Canadian media, babae ang suspect, bagamat wala pang inilalabas na detalye sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy na sinusuri ng pulisya ang iba pang bahay at properties para sa posibleng karagdagang koneksyon sa insidente. Ipinaliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda na hindi dapat katakutan ng Artificial Intelligence o AI, kundi pag-investan o puhunanan para mapalakas ang upskilling ng mga manggagawa sa Business Processes Outsourcing o BPO. Sa kapihan sa Manila Bay, kasama si Marichu Villanueva, sinabi ni Aguda na kailangan yakapin ang teknolohiya para sa mas malakas na digital workforce. Ipinakita rin ang AI-powered robots ng Converge na robot boy na si Convi at si Convo naman na isang robot na aso. Yan ay bilang patunay na narito na talaga ang AI at may dalang mga bagong oportunidad sa inobasyon at serbisyo. Git ng ahensya, ang digital, ang bagong frontier ng ethical, transparent at progresibo para sa isang konektado, ligtas at modernong bagong Pilipinas. Sa aming pagbabalik, Miss U 2018 Catriona Gray nagbahagi ng snaps ng kanyang karakter bilang si Nicole sa Valentine movie na The Loved One. At pambato ng Pilipinas sa Reyna Hispano-Americana na si Beatriz McClelland nang ibabaw sa kanyang photoshoot. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. First movie, first kilig. Nagbigay nga ng girl boss vibe si Miss Universe 2018 Catriona Gray para sa kanyang kauna-unahang pelikula na The Loved One. Samantala, pambato ng Pinas sa Reyna Hispano-Americana 2026 na si Beatriz McClelland, stunning sa kanyang photoshoot. Ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Office Girl Be Like. Proud na ibinahagi ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang ilang larawan ng kanyang character bilang si Nicole.
para sa nalalapit na Valentine movie na The Loved One. Sa isang Instagram post, proud na flinex ng beauty queen ang mga larawan niyang mala girl boss vibes ang atake para i-promote ang kanyang kauna-unahang acting role. Bukod dyan, stunning din ang ganda ni Catriona sa dinaluhang red carpet premiere ng kanyang first ever movie together with Ann Curtis at Jericho Rosales. Mapapanood na sa mga sinihan nationwide ang pelikulang The Loved One, perfect this Valentine's Day. Maniniwala na ako na mahal mo. Samantala, all white and all outstanding ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Maclilat sa Reina Hispano-Americana 2026 pageant. Sa Instagram, ibinahagi ng beauty queen ang ilang larawan mula sa kanyang photoshoot, suot ang all-white puff dress na talaga namang bloom with elegance ang datingan. Bukod dyan, slay na slay din ang aurahan ni Beatrice. Suot ang yellow sexy dress na gawa ng designer na si Chino Del Pilar. Nauna na rin dito ang pag-flex ng beauty queen sa kanyang national costume, inspired mula sa unang reyna sa kauna-unahang Miss Philippines na si Pura Villanueva Calao. Gaganapin ang coronation night sa Santa Cruz, Bolivia sa February 21. Laban, Philippines! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kapag nga naman sinumpong ng kakulitan, pihado, lahat paglalaruan. Nakakita na ba kayo ng touchscreen na side mirror ng motor? Panoorin. Kung saan ka masaya, kuya. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan na ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa nagtatag ng Konstitusyon ng Amerika na si Alexander Hamilton. Ang sabi niya, ang unang tungkulin ng lipunan ay hustisya. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!